So kahit papano ay pinabalik muna ng Minnesota itong si Bones Hyland sa isang taon lamang. Malaking factor din dito dahil yung presidente ng Minnesota na si Tim Connelly ay former president ng Nuggets kung saan doon rin po mismo drinaf si Hyland Bones. Pinakawalan siya ng Nuggets noon dahil sa kanyang kakulangan sa depensa, pero sa ngayon sa Minnesota ay mataas ang potensyal na nakikita ni Tim Connelly sa kanya bilang isang scoring machine sa kanilang bangko, bilang pangatlong option, pang-apat na option at isang playmaker. Hindi naman niya kinakailangan na dumepensa frontline sapagkat marami namang mga defender itong Minnesota. Sa ngayon ang kanyang trabaho ay umiscore at mag-playmake para sa kanyang mga kasama. Sa kabilang banda naman, matagal nang gustong makasama ni Luka Doncic itong si Andrew Wiggins. Eto kasi mga idol nung nasa Dallas Mavericks pa si Luka Doncic, nire-request niya na sa kanilang management na mag-trade para kay Andrew Wiggins. At eto yung mga ebidensya na nalilink, nauugnay ang pangalan ni Wiggins sa Dallas Mavericks. Interesado sila na makuha noon itong si Wiggins. Pero ngayon na lumipat na nga itong si Luka sa Los Angeles Lakers ay patuloy pa rin naman ang kanyang kagustuhan na makasama si Wiggins. Perfect kasi itong trabaho ni Andrew Wiggins sa mga team ng mga ganto sapagkat hindi na siya mabibigatan, hindi na siya mapipressure sapagkat yung kanyang trabaho lamang ay dumepensa sa mga star player. Pwede naman siya mag-ambag sa opensa pero primarily ang kanyang trabaho talaga sa mga katulad nito sa Los Angeles Lakers, isang malaking halimbawa, depensa talaga yung kanyang maibibigay. Sa Golden State Warriors nga, depensa yung kanilang napiga kay Andrew Wiggins at malaking bagay po yun sa kanilang pagkampiyon way back noong 2022. Sa Miami Heat ay nanumbalik yung pressure sa kanya dahil doon ay tinuturing siyang pangatlong option kay Bam Adebayo at kay Hero. Kaya medyo nahirapan pa itong si Wiggins na mag-adjust. Sa ngayon, ang maganda lang dito ay desidido po, walang problema itong Miami Heat na siya i-trade. Pero sa tamang presyo lamang. Pinagtanggol naman ni Mark Cuban si Kome Adam Silver sapagkat maraming mga chismis na umiikot sa ngayon na pabor daw itong si Kome Adam Silver na pataasan ang mga bayad sa streaming site para makapanood ng laban sa NBA. Pero mali daw ito ayon mismo kay Mark Cuban sapagkat sa likod ng kamera ay patuloy pong isinusulong ni Adam Silver ang murang bayarin sa mga streaming site para makapanood ng mga laban ang walang masyadong mayroong kakayahang makabayad ng mahal. Nilinaw mismo ni Mark Cuban na nasa fans daw ang puso ni Adam Silver. Hindi naman siya yung palaging gumagawa ng desisyon sapagkat ito binobotohan mismo ng mga Board of Governors. Ang Board of Governors ay siya yung mga representative ng bawat kupunan. Mayroong 30 team, mayroong 30 na governors. Minsan, pwede yung may-ari mismo ng team ang magrepresenta bilang Board of Governor. Pero minsan, meron silang representative na maging Board of Governor. Lahat ng mga TV deals, mga bagong sponsorship ay dadaan muna sa boto ng Board of Governors.